si Police Lieutenant Colonel Annalisa Armesa, ang Information Officer ng Police Regional Office 8. Atin pong kausapin at kumuha tayo ng mga impormasyon sa nangyarin pong ito. Colonel Armesa, magandang hapon. Si Henry Uri at si Karen Oyong ho sa DZRH. Magandang hapon po, ma'am. Yes po, magandang hapon po. Apo, Colonel, una, salamat sa inyong pagtugon sa aming tawag. Kami muna ho ay mangungumusta at makukuha kami ng update. Apat ho ang kumpirmadong patay. Sana po naman ay hindi na ito nadagdagan. Yes sir, as of now, no, ongoing investigation po siya. Pero yes sir, as of now, may report po na apat yung confirmed na patay. Kasi kanina, tatlo lang po yun. Opo. Okay. Ilan ho ang critical at ilan ang lahat talagang tinamaan ng bala? Yung report po kasi na na-receive namin kanina, 7 wounded. Pero still ongoing kasi may nag-iikot kasi ngayon sa mga hospitals to exactly determine kung ilan ba talaga yung total number of students na injured. So, yun kasi yung yun pa lang sir yung report na hawak namin. While may mga sinasabi, pero we still have to wait for the progress as to the exact number as of present. Okay. So, Colonel Armesa, ma'am, yung pangyayari ay sa isang eskwelahan. Ito nga po yung San Jose National High School. So, ang eskwelahan po ay sarado po muna, no? Tama po, wala munang pasok. Yes, ma'am. Wala po munang pasok until tomorrow. So, hanggang bukas lamang po. So, after that, Miyerkules ay papapasukin na po mga estudyante? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay. So, kumusta naman po ang overall na, sabihin na natin yung atmosphere? Kasi ito po ay nakakatroma. Aminin po natin itong nangyari. Mga estudyante, mga high school, mga guro, mga nagtatrabaho po dyan. Ano po ba ang naabutan nyo po nung kayo o yung ating mga kapulisan dyan nung nangyari po itong pamamaril? Yes, ma'am. Personally po, pumunta talaga ako sa area kanina and yung naabutan natin na marami talagang tao and then yung mga teachers sa actually mayroon ding mga as agencies na nandun and yun nandun yung takot sa kanila kasi this is really the first time na may ganong incident sa school and yun meron ding may parents din kasi na naghihintay for confirmation kung sino yung mga dead na yun kanina nung nandun tayo. So, sumugod, may ilang magulang na sumugod po sa eskwelahan at nagtatanong po kung sino po yung mga nasawi, tama po ba yung kanilang identity, Yes, sino po yung mga nasugatan. So, ano naman po ang sinabi nyo sa mga magulang? Were you able to give them the needed information na hinihingi po nila, ma'am? Kanina kasi ma'am, ongoing yung SOCO processing sa area. So naka-cordon yung area. Gusto kasi nilang malaman kung sino yung nandun sa loob na allegedly dead. Pero hindi kasi pwedeng pumasok kung sino lang basta makapasok doon kay bawal man yun. Okay. Baka makontaminate yung mga evidence. So yun yung nabotan ko kanina. Colonel, let's discuss the matter about the suspect if you can please give us the information. Yung suspect ay dalawa. Lumalabas ngayon sa mga impormasyon na available lalo na sa social media na isang bata ang may dalang kung di ako nagkakamali ay revolver na at isang 45 ba yun o 9 millimeters? Isang 38 caliber po and then revolver and then 9mm. Okay. Yung 9mm, may lumalabas ho na ito ay pag-aari ng tiyahin na pulis. Tama ba? May tatak pa na property of PNP? Yes, sir. Okay. Yes, po. Alright. Yung 38 nakarehistro raw sa isang agency. Ayun, sir, i-confirm pa po natin. Kasi wala pa po kasing result of na ganun eh.
Okay. Ma'am, una, paano napasakamay ng dalawang batang ito yung mga baril na yan? Ano ho ang impormasyong nakalap ninyo tungkol dyan? Lalo na ho yung baril ng tiyahin na pulis. Paano nakuha yun ng isang estudyante? Yun sir, yung inimbestigahan ngayon na kung bakit nasa possession kasi nakatago daw yun according to the police office member. Yung batang nakakuha ng pulis ng tiyahin, doon nakatira sa kanyang tiyahin. Yes po. Nakikitira okay. siya. Nasaan ho mga magulang ng bata? Yung tatay kasi is nagtatrabaho sir sa ibang lugar. And Aha. then, I think yung nanay is galing pa ng summer pero nasa area na siya ngayon. Okay. Okay. So, kumbaga, nagtatrabaho po sa labas po ng Tacloban City, ng Tacloban. Yes po. Pero sa loob pa rin po ng Leyte Province. I think sa Region 8 pa rin. Region 8. Oh, okay. Partner, tanungin ko lang si Colonel Armesa kasi pinag-uusapan yung baril na di umano ipagmamayari ng pulis, tiyahin di umano ng isa sa mga suspect. Ma'am, paano po ba dapat ang handling ng baril? Kayo po, isa po kayong pulis, pagka kayo po ay off-duty na, uwi na po sa tahanan, ano po ba ang protocol po sa mga ganyan? Yes, ma'am. Considering na issue po yung baril and it is government property, it is the duty of the police officer na yung proper safekeeping, care and custody ng firearms. Mhm. So, dapat hindi siya accessible to other individuals or persons, lalong-lalo na pag civilian. Mhm. Pero pwede nyo pong iuwi, tama po ba? Kasi naka-assign sa pulis, tama po ba? Nakapangalan po kumbaga sa pulis. Yes, ma'am. Oh, okay. For yung mga mga armas naman po na ginagamit po ng ating mga kababayan po sa security naman po. Ito ang kanila pong ay kailangan i-turn over, tama po ba? Sa susunod po na magjo-duty, hindi po nila pwedeng iuwi. Correct me if I'm wrong po, Colonel Armesa. Ayun, Colonel? Colonel. Depende po kasi ma'am kay Kanya sa security agency, parang ganun po. sa security Opo. agency as to hindi ako particular ma'am sa kanila sa security agency kung as to their protocol. Okay. Pero ma'am, okay. ano ang yung tiyahin na pulis aktibo pa sa serbisyo? Yes sir, yes po. Ano ang sabi niya? Nakalak ba? Nakatago ba? Nakapatong lang? Kasi kung nakalak yun, nakatago ng maigi. Dapat hindi daw easily accessible. Yun sir yung inaalam po sa ng ginagawang investigation. Okay. Paano ho nakapasok itong dalawa ng may dalang baril? Saan ito dumaan? Wala bang nakapansin? Wala bang gwardya? Paano? Kasi kung nakapasok ito ng basta-basta, ay maluwag po ang seguridad doon sa eskwelahan. According sir sa investigation, meron namang security guard and yung isang si ACL, pumasok siya sa school through the gate sa entrance. And nakita nga ng security guard na may dala siyang sling bag. Okay. Pero yung isa kasi hindi nila na-monitor na dumaan sa gate. Teka muna. May dalang sling bag, hindi niya tinanong, hindi niya kinakpapan, hindi niya inalam kung ano laman ng sling bag. Sad to say, sir, hindi po kasi hindi yun usual na ginagawa nila. Lalong-lalo na kung identify naman nila na student ang pumapasok. Okay, pero yung anong laman ng may dalang sling bag? Is it the revolver or the 9mm? Wait. Nasa ko. Chine-check lang ni Colonel Armesa. Palagay loob yung security kasi Kasi estudyante. hindi niya ini-expect siguro. Oo. Mali mo, school supplies lang naman yung laman. Notebook, di ba? Papel. Tinatanong pa, kino-confirm pa ni Kasi- Colonel Armesa. Yes, ma'am. Go ahead, ma'am. I'll check po. Ha? Ano ka mo, ma'am?
I will check, sir. I will check. Ay, check nyo po. Sige po. Sige po. Ma'am, pero habang chine-check ninyo, tanungin na rin namin ni Karen, ano ho ba ang profile nitong mga estudyanteng ito? Ito ba ano ba ito sa eskwelahan? Are they active what? Mga organization? May fraternity ba ito? May mga napapaulat na ba ng mga record ng kung ano-ano ito sa loob ng eskwelahan? So far, sir, sa investigation, wala naman pong records ng mga violations or mga negative na ginagawa itong dalawang involved na CICL. Mhm. Pero ma'am, meron din po tayong naririnig ng mga balita na lumulutang na ito pong pamamaril ay na-trigger dahil po sa bullying. Meron po ba kayong nakalap na ganung impormasyon, Colonel Armesa, ma'am? Yes, ma'am. Isa po yan sa lumabas during sa kinakandak na investigation So, na allegedly binubuli daw itong dalawa. Ganon yung naisipan na gawin. na gumanti yung Alin doon ang binubuli? Pareho o isa lang? Yun ang kasi, sir, the alleged motive is bullying. Or victims po sila. Both of them. Pero hindi pa po kumpirmado kung dalawa sila. Opo. So, So, sila po ay victims of bullying. Yung po yung lumalabas. Yes. O nakalap niyo Yun ang lumalabas sa investigation. Okay, ma'am. Okay po. Saan po galing itong impormasyon na sila ay victims of bullying? From the parents, from the teacher, from the fellow students? Concerted na po ito, sir, kasi lahat po kasi ng pagtanungan and sa school nag-gather din po yan nila na information. Na talagang Even the classmates, yun ang sinabi nila. Okay, so parang it's alam mo yung sa school, 'di ba? Pag nag-aaral tayo, Colonel Armesa, partner Henry, na kilala natin sa eskwelahan kung sino yung mga di umano ay bully, yung medyo kinakatakutan ng mga mas maliliit na mga estudyante, yung kumukuha ng yung iko-corner ka sa CR, kukunin yung baon mo, may mga kukunin yung lapis mo. So medyo parang common knowledge, tama ba, Colonel Armesa? Yes, ma'am. Parang ganun po. Ma'am, ang nabaril ba nung dalawa yung nambubuli sa kanila? According sa investigation, hindi daw po kasi yun yung hindi daw po sila yung target. Papaanong tamaan lang sila ng ligaw na bala o papaano? Kasi, sir, nung pumasok, nag-warning shot, tapos sunod-sunod na yung photo kung sino yung nadaanan, yun yung nabaril. So, pagpasok pa random shooting, tama ba, Colonel Armesa, ma'am? Ano, ma'am? Random shooting, kung sino po yung tamaan. Parang ganun, parang ganun, ma'am. Ilan po yung bala ulit na pinaputok nila, ma'am? It's around 40 or 40 na bala kasi yun yung 40. na-recover na empty shells sa area. Both po na revolver and the 9mm 40 lahat-lahat po. Yes po. So ma'am, mga tatlong magazine ang naubos doon sa 9mm. Mga tatlong magazine o Yes po. yung sa 9mm, tama? Yes po. May na-recover kasi, sir, na tatlong magazine. Tama. Sa sa inyong experience po sa ganito, sa mga shooting incident, Colonel Armesa, ma'am, ano po ba ang, sa tingin ninyo yung, hindi naman po kasi tayo psychologist, di natin mabasa yung iniisip ng mga bata, pero yung ganito pong klaseng aksyon na random shooting, napakarami pong bala na inubos, 40 po, nagpaulan, literal ng bala, ano po ba sa tingin ninyo yung state of mind nitong mga suspect? I cannot exactly say kung ano, but we'll just determine na lang sa result ng investigation po. Okay. Pero Colonel, yung dalawa pagpasok, saan unang nagpaputok? Sa ground, sa classroom, o saan sila nag-ubos? Sa labas po ng classroom. Tapos nakapasok pa sila sa classroom. Verify lang ni Colonel.
Aha. Mm. Sige. Well, check pa sir kung sa loob, pero initially kasi nasa labas, tapos nag-warning shot daw, and then Kung sino nang tamaan. kung sino, nag-ano kasi sila sa mga room. Okay. Pero ma'am, may nakausap na bang pulis ninyo yung dalawang bata at ano ang sabi? Yes po, na meron na kasi, may nag-interview kasi doon. But wala pa po kaming information as to the result of the interview. Wala kayong nakuha kung ano ang mismong sinabi ng mga bata? Bakit sila nagpaputok? Wala pa silang initial na... Wala pa po kaming report na nakukuha. Kasi actually hindi pa po tapos sir as of now. Nandun pa talaga, ongoing pa. Okay. Alright. Sige ho. Ano ho ang hakbang ngayon ng Regional Office 8? Hindi lang dito sa pinangyarihang ito, may utos na rin ng Chief PNP. Ano ngayon ang mga susunod na hakbang po ng inyong rehiyon para ho sa kaligtasan ng mga estudyante at mga eskwelahan? Yes sir, actually sir, meron na kaming existing na program, ang Police Regional Office 8 na yung may directive na yung ating mga police personnel should join sa Monday flag raising ng mga schools dito sa amin to show to them na we have good relationship, yung community and the police, the teachers and the police, and to not only for police visibility but also na kung merong hindi sila matakot sa amin, and you know, para makapag-report sila agad pag may mga crime incidents sa area. Pero Colonel with this go ahead ma'am. Yes, ma'am. And now with this incident kasi, may instruction ng ating regional director na to increase police visibility sa mga schools. Siguro yung dati kulang pa, so we'll increase police visibility sa mga schools, and then no partnership with the barangays talaga, kasi we can also mobilize kasi the barangay tanods as additional security sa mga schools, knowing that hindi naman marami yung mga security guards na ini-employ ng mga schools. Gusto ko sana tanungin kayo, Colonel Armesa, pero I think ang mas makakasagot nito is yung mismong eskwelahan. Pero yung pag-check ng mga bags bago pumasok sa eskwelahan, will it be also be considered bago pumasok yung mga estudyante, i-check yung kanilang mga gamit? Or... Yes po, ma'am. Yan na po talaga yung nakikitang isa sa mga dapat gawin. Kasi yun nga with the situation na wala lang, hindi chinek, kasi nakalusot. Colonel, so now... teka pala, yung namatay, babae lalaki ho ba ito, at ilan ang natamong tama ng bala? May babae po, may lalaki. Ilan ang lalaki doon sa apat? Sorry, paano? We'll check pa po, sir. We'll feedback yun na lang po talaga. Okay. So, sige, yung atin pong, yung sinasabi niyo po kanina, Colonel Armesa, tungkol sa pag-check ng bag ng mga bata? Yes, ma'am. Oo. Sige po, go ahead po. Isa po yun sa mga... With this situation, nakita natin na kailangan na talagang i-check. Kasi with the situation na may dala siyang bag and chinek na not knowing na meron palang firearm sa loob. So, nakikita natin na dapat talaga chinecheck. So, yun yung magiging coordination natin with the school and the security guard, na dapat yun ang gagawin nila so as not na ma-repeat itong the same incident. Siguro pahabol na lang, Colonel Armesa, yung police visibility, will it be 24 hours sa school or 24 hours sa perimeter din po? Kasi baka biglang may papasok doon kahit wala na pong klase. I-schedule po yan, ma'am. I-schedule po yan yung deployment. But definitely po, during class hours dapat meron. Opo. Meron po, class hours. Pero so kung sa extension sa gabi, knowing na wala naman, Scale down po yun. Thank you. Colonel, salamat po na marami sa inyo. Thank you po, Colonel Armesa, ma'am. Salamat po. Thank you so much po. Colonel Annalisa Armesa ng Police Region Office 8